Yo, what's up? Good day, netizens. This is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pag-uusapan natin yung bagong statement ng DILG about sidecar at bawal mag-angkas sa motor. Without further ado, let's get right to it. So yun nga guys, maraming nagtatanong sa atin na kung ano daw ang opinion ko dun sa pahayag ng DILG Secretary about sa pag-sidecar. Kung kayo ay active sa Facebook page ko na Ned Adriano Vlogs, marahil yung iba sa inyo ay may idea na, pero since mas marami yung following natin dito sa YouTube, is marami din nagre-request na gawan ko to ng vlog. So ito na nga po, lahat ng masasabi ko dito ay pawang opinion ko lamang, and I don't encourage anybody na sumang-ayon sa akin. Ito ay opinion and insights ko lamang base sa sarili kong pananaw. And I hope you like it. Give this video a thumbs up. So yun, paumanhin ko may maririnig kayo mga background music, background sound kagaya ng electric fan, and also baka bumatak na rin yung ulan or anything, baka kumahol yung aso. So yun, pasensya na, pero yun, let's get right to it. So for this statement of the LG Secretary na bawal pa rin talaga yung angkas, no, kahit asawa mo pa o kasama mo sa bahay, bawal pa rin yan iangkas sa motor. Ngayon, ang karamihan sa atin is nagreklamo about it. Nagigets ko naman yung point ng DILG about that, kasi meron tayong tinatawag na physical distancing or social distancing, na kung saan ay hindi pwede magkalapit ng at least 1 meter yung mga tao. So, maganda yung point nila dun sa part na yon, and naiintindihan natin yon as a motorcycle rider and as a individual, as a Filipino citizen, kasi kahit sa ibang bansa, ganun din naman yung patakaran. But the thing is, sa situation na nakikita ko ngayon nowadays, especially sa Manila, nagsimula na nga yung GCQ kahit sa Laguna, makikita mo yung traffic situation ngayon is parang bumabalik na rin sa dati. Pero, kung titignan mo is mas kumonti yung public transportation. Kinukulang pa din. So, marami pa rin lalong nakikipagsiksikan para lang makasakay sa mga public transportation na available. Kahit saan lugar pa yan. Kung noon nga, isipin nyo kung noon, nagsisiksikan na lahat, halos ng mga empleyado or kung sino mang taong lalabas para lang makasakay, nagsisiksikan na sila, naguunahan na sila para lang makasakay pa uwi o papunta sa trabaho. Ngayon pa kaya na limitado lang yung pwedeng isakay sa isang public transportation. Tapos makikita mo na yung mga tao, since wala nga available na sasakyan, yung mga authority vehicle, yung mga vehicle ng police, ng sundalo, is ginagamit na nila as a service para dun sa mga tao hindi makasakay. So, nangyayari, siksikan pa yung mga tao dun sa mga ganong klaseng vehicle. Hindi naman natin tinitake against to them yung mga ganong tulong. Na-appreciate naman natin yon. But somehow, titignan mo, mapapaisip ka, mas safe ba talaga yung ganong paraan? Mas safe ba talaga yung ganun para? Kasi kung titignan mo, nasa likod lang sila ng truck. Papakita ko dito yung mga pictures. Nasa likod lang sila ng truck, nasa likod lang sila ng mga sasakyan na nakatayo sila. All things like that, di ba? Maraming bagay na ganun yung nakikita ko ngayon. So, para sa akin, kung ganun lang din naman yung magiging situation, feeling ko mas safe na hayaan na lang na iangkas yung mga kasama natin sa bahay. Diba? So, meron naman tayong mga ID na makikita kung parehas ba talaga ng address or what. Or merong ibang basihan, diba? Kung in general, para lahat is mapaboran, hayaan na lang nila mag-angkas ulit in general yung mga tao.
naniniwala naman ako na may sariling disiplina yung mga motorista. Alam naman natin yung physical distancing, yung social distancing. Alam naman natin yan. So, naniniwala ako na meron tayong sariling disiplina pagdating sa pag-iwas ng COVID-19. So, kung sana papayagan na yung angkas ulit sa motor is mas maganda. Pero hindi. Ang solusyon na ibinigay ng DILG is maglagay na lang daw muna ng sidecar sa mga motor. Maglagay na lang daw muna ng sidecar, which is kung iisipin mo siya, 'di ba? Mas hassle at mas magastos. At ang isa pa doon, hindi naman nila pinapayagan yung mga sidecar sa mga main roads, sa mga highway, hindi naman nila pinapayagan, 'di ba? Sa mga EDSA, hindi naman nila pinapayagan yung mga sidecar. So useless din. Sa mo yung magagamit, sa loob-loob lang din. Kailangan nga natin to, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, kailangan nga nilang mag-angkas. 'Di ba? So, minsan kasi sa palagay ko, hindi rin nakaka-relate yung mga nasa posisyon sa sitwasyon ng isang typical na Pilipino. Kasi sila, yung situation nila, nasa air condition silang sasakyan. 'Di ba? Yung according nga dun sa statement ni Senator Nancy Binay, na madami talaga hindi makaka-relate kasi nasa air condition sila na sasakyan and all that stuff that will make them comfortable, and hindi sila makikipagsiksikan dito sa mga traffic situation na to. So hindi sila totally nakaka-relate kung ano man yung situation ng isang Juan de la Cruz or isang typical na Pilipino na kagaya natin. So wag nating asahan na yung mga pabor na ibibigay nila is talagang naaayon sa pamumuhay natin. At the end of the day, wala naman tayong magagawa kundi sumunod kasi sila yung nag-decide Wala naman tayong magagawa kundi sumunod. Pero sana, yung paggawa natin ng mga reaction or pagbibigay ng opinion sa internet about sa insights natin is nagiging boses. As a democratic country naman tayo, meron din tayong boses kahit paano na isiwalat kung ano man yung mga palagay natin ay nararapat. Mahirap din naman magsalita na ipilit natin yung sarili natin about sa pag-aangkas ng motor kasi baka nga tayo pa yung mag-cause ng mas lumalawak na pagdami ng bilang ng may COVID-19. Pero naniniwala naman ako na bawat tao ay may disiplina, lalo na kung ang iaangkas mo ay mahal mo sa buhay o kasama mo sa bahay. Naniniwala man ako na kaya natin yung i-control or i-handle sa sarili nating disiplina para tayo mismo is makaiwas sa sakit. Kasi kung ganun lang din naman na makikipagsiksikan yung mga kasama natin sa bahay o mga kakilala natin sa mga public transportation o wala pang availability ng mga public transportation, nakikita mo kung saan lang sila sumasakay. Feeling ko mas nasa risk yung kanilang buhay or kanilang health sa virus na to, sa pag-spread ng virus o sa pagtanggap ng virus. Mas manare-risk yung kanilang health and condition sa mga ganong bagay. So, para sa akin, overall, in totality, mas safe pa rin talaga na hayaan na lang nila ulit mag-angkas sa motor yung mga motorista. So, kung kayo, meron kayong sariling opinion, kung di kayo sangayon sa aking mga sinabi, pwede kayo mag-comment sa baba. Kung sangayon naman kayo, give it a thumbs up. Mag-comment din kayo sa baba. Gusto ko marinig kung ano yung mga opinion ninyo at hinanaing about dito sa bagong kumakalat na talaga naman naging meme na magpa-sidecar na lang daw. So, marami kasing motor na hindi naman talaga swak sa pagsa-sidecar. Hindi naman siya compatible na lagyan ng sidecar, di ba? Marami tayong naka-automatic, marami naka-big bike. So, hindi talaga siya swak. So, hindi ko siya nakikita as an solution, as a solution sa ganitong bagay na sa pagharap natin laban sa COVID-19 at sa pag-try natin bumalik sa normal na buhay. So, comment your opinion below, comment your insights. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, give it a thumbs up para updated ka sa mga opinion and also sa mga balita tungkol sa pagmumotor. Don't forget to like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Ned Adriano. So, bago ako matapos, shoutout ko lang yung mga following netizens na nagpapa-shoutout. Kuhanin ko lang yung cellphone. Ayan.
Ayan, so shoutout tayo sa mga following netizens natin nagpapa-shoutout. Mga solid kayo. So mga gusto magpa-shoutout po, as mag-comment lang kayo sa ibaba. Isa-shoutout natin yan lahat sa next vlog. Yun, so shout out kay Matthew Imperio, kay Amber Wamis, kay Hannah Jane Manzano, shout out sa'yo, kamusta kayo dyan? Kay Kilabot Motospecs, shout out sa'yo. Kay Homer or Jomer Thomas, kay Renzo Rongavilla, shout out sa'yo. Kay Ronnie Velasquez, shoutout sa iyo, at kay Mr. Cool Rider. So shoutout sa inyo, netizens. Maraming salamat sa pagsuporta. Yung mga gusto magpa-shoutout, magpabati, comment lang po kayo sa baba. Na-appreciate ko lahat ng inyong mga comments. Binabasa ko lahat yan. Hindi ko man ma-replyan lahat, pero as much as possible, binibigyan ko ng puso para malaman nyo na nababasa ko yung comments ninyo. And also, na-appreciate ko yan. Don't forget to give this video a thumbs up. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.